Magandang araw mga kabopols. Nung isang araw habang ako'y nag-e-edit ng thumbnail, biglang nag-brownout dito sa building namin. Siyempre pag brownout walang kuryente. At pag walang kuryente, walang wifi. At sa modernong panahon, pag walang wifi, walang buhay. Wala pang 5 minuto nang mawala ang wifi, nagsilabasan na agad sa lungga ang mga roommates ko. At ang sala na kadalas ay walang tao ay napuno. At naging masigla at maingay na tila nagkaroon ng grand reunion. Nang ma-realize na nila na hindi pa babalik ang wifi ng ilang oras, ay nagkayayaan ang mga kakwarto ko na lumabas na lang muna at mag-Starbucks para maibsan ang pagka-bored kasi nga syempre may wifi nga naman dun. Ngunit ang inyong kabopols ay tumanggi at sabi ko, "Kayo na lang, wala akong pera." Nung sinabi nila ang boring ko, ang sagot ko, "Masaya kaya ang boring." Natawa na lang sila tas umalis na. Naiwan ako mag-isa sa sala, nakaupo sa sofa at nakatunganga ng napakatagal. Tumatak sa isip ko yung sinabi nilang boring kasi may naalala akong quote na boredom is the foundation of creative thought. Kaya tara mga kabopols, pahiram muna ng 10 minuto ninyo at papatunayan ko sa inyo kung bakit okay lang ang tumunganga at ang pagtanggap ng boredom ang dapat na New Year's resolution ninyo. Bago ang lahat, gusto ko munang linawin ang paksa kasi maraming ibig sabihin ng boredom. Pero ang boredom na gusto kong talakayin ay yung pagtunganga. Ito yung mga sandaling nag-iisa ka, tipong nakatunganga ka sa dingding o sa kawalan, tinititigan mo lang yung pader o nababato ka kasi wala kang ginagawa. Wala kang hawak na phone, wala kang pinapanood o binabasa, hindi ka nagsa-sound trip after wala kang kausap, as in wala kang ginagawa. Nakatunganga. Itong boredom na to ay may napaka-negatibong reputasyon. Dahil kung sa bagay, may mga kinalaman ito sa pakiramdam ng kawalang, kabuluhan, pagkabigo at hindi kasiyahan. Kaya naman ang pagtunganga ay may reputasyon bilang katumbas ng hindi produktibong oras. Kaya kadalasan ang mga ganitong sandali sa ating buhay ay hindi nagtatagal, lalo na pag nasa pampublikong lugar ka. Siyempre ayaw mong makita ka ng ibang taong nakatunganga ka kasi baka isipin nilang nag-iisa ka o kaya baka nakadrugs ka at bangag ka, di ba? Pero sa panahon ngayon, kahit mag-isa ka, ay ayaw mong naboboard. Pero bakit nga ba mahalaga ang boredom sa ating pag-unlad? At bakit kapag naboboard ka ay hindi mo dapat tinatapos agad at hinahayaan lang itong lumipas at tumagal pa? Kapag wala tayong ibang ginagawa at nakakaranas ng pagtunganga, hindi natin napapansin pero ito yung nagbibigay sa atin ng napakahalagang pagkakataon upang mag-isip ng malalim. Kadalasan sa ganitong mga sandali natin natutuklasan ang mga ideya na hindi natin naiisip sa tuwing tayo'y abala sa araw-araw. At dahil hindi nga natin napapansin yung ganong kagandang benepisyo ng pagtunganga, ay agad-agad nating tinatapos ito sa pamamagitan ng walang kakwenta-kwentang bagay tulad ng pag-browse sa TikTok ng ilang oras, pag-scroll sa Facebook, pakikipagtismisan sa kapitbahay o sa mga katrabaho, paglalaro ng video games buong araw at iba pa. Tinatapos natin ang boredom kasi nga ayaw natin ng walang ginagawa. Gusto natin na may gawin kahit ano, kahit na walang katuturan man yan, basta wag lang tutunganga. Ang pagtunganga ay hindi palaging masama. Sa halip na maghanap ng paraan para mapawi ito agad-agad, hayaan lang natin ito tumagal at gamitin ito bilang pagkakataon na mag-isip ng mga alternatibong paraan para masolusyonan ang mga bagay na matagal na nating iniisip. Halimbawa, kung may problema ka sa trabaho, baka may bagong paraan ng pag-approach sa sitwasyon na hindi mo pa nasubukan. O kaya may nakasagutan ka o nakaaway na bossing o katrabaho o kaklase o kaibigan. Ang pagtunganga ay nagtutulak sa atin na mag-explore ng iba't ibang posibilidad. Kapag hindi tayo abala, may panahon tayo mag-reflect sa mga personal na layunin at pangarap. Ang pagtunganga ay isang pagkakataon para tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay? Anong magbibigay sa akin ng kasiyahan? Bakit ba kami nag-away? Ano ba pwede kong gawin para maayos to? Sa pagtigil at pagmuni-muni, mas napapalalim natin ang ating pag-unawa sa sarili.
At gusto ko din linawin, hindi ko ini-encourage maging tamad ka at tumunganga buong maghapon. Baka naman napanood mo tong video na to tas sobrang na-inspire ka tas kinabukasan umabsent ka para lang tumunganga buong maghapon. Huwag ganun, kabupulan yun. Ang akin lang, pag bigla ka nakaramdam ng boredom at pagtunganga, sa halip na putulin mo yung pagtunganga mo gamit ang pagtingin sa TikTok, social media o makipagchismisan, tagalan mo pa ang pagtunganga. Embrace the boredom, pero dapat hindi naapektuhan ang productivity mo. Kumbaga bawasan ng libang, dagdagan ng tunganga. Oo, tama ka ng pagkakarinig. Pero kung ikaw yung taong ginugugol mo ang free time mo sa makabuluhang bagay, tulad ng pagpunta sa charity foundation at nag-iimpake ka ng relief goods at pagtulong sa mahihirap, nagbabasa ka ng mga makabuluhang libro, nasa simbahan ka, o hindi uso sa yung Facebook o TikTok, saludo ako sa iyo. Ituloy mo lang yan. Hindi ito yung video para sa iyo. Pero yung totoo, gaano karami ang ganitong tao? At isa pa, ang boredom ay isang palatandaan na ang isang tao ay may kakayahang mag-isa, na kaya niya magsarili at hindi palaging umaasa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang kakayahang maging komportable sa boredom ay isang aspeto ng pagiging emotionally mature. Ang ganitong mental state ay nagpapakita na ang isang tao ay handang harapin ang kanyang sarili at ang kanyang mga iniisip nang hindi umaasa sa ibang tao o bagay. Hindi ko pinapayo na maging antisocial ka at umiwas sa mga tao. Sa panahon ngayon na sobrang dali na makipag-usap kahit kanino gamit ang social media, ang boredom ay nagiging bihirang pagkakataon. Kaya sa pagsisimula ng bagong taon, bakit hindi natin gawing resolution ang pagbibigay ng mas maraming oras sa pagtunganga? Hindi ito tanda ng katamaran, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa isang makabuluhan at malikhaing taon. Bigyan mo ng oras ang sarili mong makapag-isa na wala kang kausap, wala kang hawak na gadget o kahit anong aagaw sa atensyon mo. Lumabas ka mag-isa, maglakad-lakad, punta ka sa tabing dagat, tumingin ka sa malayo, klaruhin mo ang isip mo. Huwag kang matakot kausapin ang sarili mo. Pero siguraduhin naka-headset, pero dapat walang sound. Sa ganong paraan, iisipin ng tao sa paligid mo na may kausap ka sa phone at hindi ka baliw. Happy New Year sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabopols.